Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po. Nalalapit na po mga kabida, ito pong September 21, ang araw po mga kabida kung saan po ay gaganapin ito pong malawakang kilos protesta laban ho sa katiwalian o korupsyon. Lalong-lalo na po sa ilalim po ng Marcos administration po mga kabida. Despite ho sa corruption issue na naging subject po dito sa magiging malawakang kilos protesta po mga kabida. Kampante po ito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hindi po laban sa kanya itong gagawing kilos protesta po ng taong bayan po mga kabida. Dahil unang-una po kaisa daw niya ito pong mga magpoprotesta po. Sabi po ni Attorney Claire Castro po mga kabida ng PCO, kung hindi lang daw presidente ito pong si Pangulong Marcos, baka naman sasali ho siya dito sa kilos protesta po, mga kabida. Okay? Now, titingnan po natin kung hindi ba siya magiging subject ho sa pagkilos po mga kabida ng taong bayan ngayong araw po ng linggo, Babasahin po natin itong balita, mula sa ang balita ngayon. Ang sabi po dito, sa kanilang titulo po mga kabida, Marcos Jr., kampanteng kakampi ang mga magrarally po. Eto. Tila kinukumbinsi ng Malacanang ang publiko na ang malawakang kilos protesta sa September 21 ay hindi laban kay Marcos Jr., kundi laban lang umano sa katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa palasyo, kampante ang Pangulo dahil kakampi raw niya ang mga magrarally sa laban kontra korupsyon. Ito yung sinabi po ni Attorney Claire Castro po mga kabida. Hindi naman po nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagproprotesta ng taong bayan ay tungkol sa paglaban sa korupsyon. At binanggit din po niya kahapon na siya mismo ang nagsimula upang mapaimbestigahan itong mga maanomaliang flood control projects. Dagdag pa niya, kung hindi Pangulo si Marcos, malamang ay makikisama rin ito sa mga magproprotesta. Kung hindi po siya presidente, malamang ay makakasama rin siya sa pagprotesta laban sa korupsyon. Ayon. So, kampante po si Pangulong Marcos po mga kabida na itong rally na ito, malawakang rally na ito ay hindi po ito para sa kanya o laban sa kanya, mga kabida. Paano ho niya na siguro po mga kabida na hindi po siya kasali ho dito, Kasi unang-una po kung tutuusin po natin mga kabida, ito pong naungkat po na korupsyon, sa mga flood control projects po mga kabida, nangyari po ito under his watch sa ilalim po ng kanyang administrasyon. Okay? Kung tutuusin po natin, sino ang pinaka may malaking budget po para sa flood control projects mga kabida? O ikukumpara po natin mula nung 2011 hanggang 2025. So meaning tatlong administrasyon po ito mula kay President Noynoy Aquino, Pangulong Rodrigo Roa Duterte at itong kasalukuyang administrasyon. Kung pagbabatayan po natin yung inilabas po, na expose po mga kabida ni Senator Ping Lacson, ang kasalukuyang administrasyon po, nagkaroon po ng 1.3 trillion pesos po, na budget po mga kabida para ho sa flood control projects, Mantakin nyo 1.3 trillion pesos po. So, ibig sabihin, kung i-combine po natin yung tatlong administrasyon, yung dalawang administrasyon po, Duterte at saka Aquino, meron lang pong 600 billion pesos po na budget, kumpara po dito sa 1.3, mga kabida. Di ba? Kasi may kabuuang 1.9 trillion pesos lahat, batay dun ho sa expose po mga kabida ni Senator Ping, see? So, itong corruption issue po sa mga proyekto po ng gobyerno, okay? Kadalasan po dito mga kabida, nangyari po sa kasalukuyang administrasyon.
Okay? Yung pamimihasa po ng mga contractors po mga kabida, ano po. At hindi lang po sa mga contractors, naging kalakaran na pala daw, ano? Itong mga kongresista na naging kabahagi po dito sa transaction na ito, ano? Kung pagbabatayan po natin, yung expose din ni Mr. Curly Discaya po makabida. Isa po sa mga malalaking contractor po, ano? Na identified mga kabida na kabilang daw sa mga nagkamal ng pera ng taong bayan, ano po. Now, paano makakasiguro ito pong si Pangulong Marcos na hindi po magsisigaw ito pong mga magpuprotesta po mga kabida laban sa kanya? Damay talaga siya dito, ano? Kung tutuusin po, ano, mga kabida. Kasi hindi po pwede na lumabas lang po itong corruption na ito, ano, na wala pong accountability po, ano, mga kabida, ang administrasyon. Kung idinawit po nila ang previous administration po mga kabida, okay, katulad na lang po sa Duterte administration, kasi pilit po nilang inilihis po mga kabida, no? Ito pong issue po ng corruption from Marcos administration to Duterte administration. Kasi dito daw nagsimula mga kabida, no, sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Na kung susundin po natin yung logic, okay? Ibig sabihin po ba na nung time po ni Pangulong Duterte kung saan nagsimula ito pong mga diskaya daw, okay? So alam po ni Pangulong Duterte yon, ano, mga kabida. Kung susundan po natin yung logic na yung pagka-discovery po ng issue po ng corruption sa mga proyekto po ng gobyerno sa panahon ni Pangulong Marcos. Di ba? So, imposible na hindi po mabanggit ang Marcos administration dito po sa malawakang kilos protesta po ngayong linggo, mga kabida. Damay po dito, ano, actually, ang Marcos admin. Kumbaga, sa police po yan, sa men in uniform po, mga kabida, ano, sa serbisyo, ang tawag dyan is command responsibility, ano po. Okay? Kung tutuusin po, mga kabida, itong ugat ng corruption na ito nagsimula doon ho sa 2025 national budget, ano. Kasi yun yung kumbaga source po, ano. 'Di ba? Magkano po yung nakuhang budget po ng DPWH sa ilalim po ng General Appropriations Act of 2025? 'Di ba umabot po ng trillion, mga kabida, no? 1 trillion pesos. Okay? Kung hindi po na ano, mas malaki pa po sa Department of Education. So, balit, ito po ay pinuna po mga kabida. Kaya, yun, ang sabi po nila, kinaltasan daw. Pero wala Doon po nakita yung insertions, ano, sa budget po ng DPWH. Okay? Ang malaking pondo po na nakuha po makabida o budget, ito pong DPWH. See? So ako, malabo pong sabihin po ni Pangulong Marcos na kampante po siya dahil kakampi po niya ito pong mga magrarally ho dito. Wag ho siyang makampante po dito, ano? Kasi baka masyak na lang po siya makabida na bawat sigaw po ng mga rallyista po dito laban po sa kanya, laban po sa administrasyong ito, ano pa. No? Kasi, yun nga sinabi ko po kanina, command responsibility po ito. Bakit hinayaan po niya ito? Ano? Ibig sabihin ho ba, mga kabida, na-blind po siya dito, ano? Okay? Dito ho sa ginagawa po ng kanyang mga opisyal po, dyan po sa DPWH. Okay? Tsaka pangalawa, ito hong pagtatagho ni Pangulong Marcos po, mga kabida, ng independent investigating body po, ano? According to Mr. Bobby Tiglao, parang nililihis lang daw, ano, ng administrasyon yung totoong issue ho dito, ano, yung pagkakasangkot po makabida ng mga kongresista, ano po. Kasi ang ididiin daw dito, ito pong mga contractors, itong mga empleyado at opisyal po ng DPWH, ano po, no? At posibleng mas pair dito itong mga kongresista po makabida na mga kaalyado po ng
Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano? So, titingnan po natin, okay? Malalaman po natin yan, ano? Kung mag-umpisa na po itong investigasyon na ito, ano? Mga kabida. Anyway, hindi naman po papayag siguro, ano? Ito pong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ano? Nakabilang po sa komisyon na ito, mga kabida, na mabalahura po itong investigasyon po ng bagong itinatag po ng Pangulo po, mga kabida, no? At hindi po ito papayag po, mga kabida, na wala hong mananagot ng mga politiko ho dito. Kasi unang-una po malinaw po dun ho sa expose po ni Mayor Magalong po na mayroon pong mga mamabatas na sangkot ho dito. Sangkot ho sa kickback po, mga kabida, ano po. Kaya kampante po itong si Magalong na umattend po sa hearing po dyan po sa House of Representatives, ano po, mga kabida. Kasi ang tingin po niya, yung battlefield po, nandyan po sa House, hindi po sa Senado, ano, mga kabida. Gusto po niyang harapin ito pong mga culprits po, sa corruption, mga kabida, dyan po sa mga proyekto po ng gobyerno, ano po. Okay? Now, abangan na lang po natin sa linggo at kung ito po ba ay exclusively para ho sa katiwalian, para sa korupsyon, laban sa mga contractors, laban po sa mga opisyal po ng DPWH, okay? At hindi po kabilang dito, na irereklamo po ng mga protesters po, mga kabida, ito pong Marcos administration, okay? Para po sa inyo, anong tingin po niyo dito at pananaw po, mga kabida, Ito po ba ay para po sa korupsyon, yung mga magrarally ba sa araw po ng linggo, mga kabida, mga kakampi po, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po ngayon, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.